na ang mga batang ito ay regalo ng Diyos at meron silang purpose, may dahilan kung bakit sila nilikha ng Diyos. Hindi nila tayo kailangan, pero kailangan natin sila. Yun ang sigurado ako. Kaya yung mga batang yan ay hindi yan ipinanganak ng walang dahilan. At yung mga batang yan ay mayroon ding misyon na katulad nating lahat. Pero para maipahayag nila yung kanilang misyon at maibahagi yung kanilang biyayang daladala, mahalaga sa kanila yung pagtanggap sa pamilya at yung pagtanggap sa komunidad. Kaya halos magdadalawang taon na itong ating Happy Abilities Ministry. Nakakatuwa na makita tuwing araw ng linggo, kasama na natin sila dito sa mga misa sa iba't ibang oras. Kaya, ibig sabihin, nakikita na nila na ng mga tao na itong mga bata na ito ay hindi ito burden, hindi pabigat, kung hindi biyaya sila ng Diyos. At yun yung dahilan kung bakit merong Happy Abilities. Para magkaroon ng kamalayan ang ating komunidad na hindi sila i-reject. Kasi sa tuwing hindi natin sila ina-acknowledge at hindi natin sila tinatanggap, hindi natin o hindi dumadaloy o hindi makadaloy ang biyaya sa kanila papunta sa atin. So tayo yung beneficiaries nila. Tayo yung tagatanggap ng biyaya na dumadaloy sa kanila. Bakit sila daluyan ng biyaya? Kasi yung mga batang yan ay busilak ang puso. Ibig sabihin, dahil sa kanilang kondisyon, hindi sila nababahiran ng kasalanan na katulad ng mga kasalanan natin. Dahil wala silang full will at wala silang full knowledge. At yun yung napakaganda sa kanilang biyaya. Kasi iningatan sila ng Diyos dahil sa kanilang kondisyon upang maging biyaya naman sila sa atin. Kaya napakahalaga ng kanilang misyon at purpose sa ating buhay. Kaya nga, ngayong araw din ito, sa tulong ng mahal na ina, hihingi tayo ng biyaya at panalangin sa tulong niya na sana mas lumawak pa yung awareness ng ating komunidad at tanggapin sila ng lubusan, una sa pamilya at pangalawa sa ating parokya. Pangalawang dahilan kung bakit may Happy Abilities, para mabigyan natin ng mga sakramento ng simbahan ang mga batang yan. Kasi may mga magulang, nakakalungkot man minsan, hanggang binyag na lang yung ibinibigay nila sa mga anak nila. Hindi na sila pinapa-first communion, hindi na sila binibigyan ng kumpil. Karapatan ko ng mga bata na tanggapin ang sakramento ng kumpil. Dahil katulad nila, katulad natin, sila ay mga anak ng Diyos. At dito sa sakramento ng simbahan, dumadaloy ang biyaya ng Diyos. Kaya nakakatuwa dahil yung first batch natin, ang first communion at confirmation, marami-rami yung mga bata na ating nabigyan ng ating sakramento. At nakikita natin during communion, kasama na natin silang tumatanggap kay Kristo. Pangatlong purpose kung bakit may Happy Abilities ay para alalayan at tulungan yung mga magulang na makita na ang kanilang buhay ay bahagi ng misyon ng Diyos at katuang sila ng kanilang mga anak. Awareness at support system para sa mga magulang na nandito ang simbahan. Hindi namin kayo pababayaan. Hindi namin kayo iiwanan. Sasamahan namin kayo at kung ano man yung mga pagsubok na haharapin nyo dahil sa kondisyon ng mga batang yan, huwag kayong matakot. Kasi bahagi yan ng pagsubok na ginagamit ng Diyos para sa mga magulang
upang lalo silang maging matatag. Kaya nga kapag meron kayong special children, ibig sabihin, special parent din kayo. Pinili kayo ng Diyos para maging magulang ng mga batang ito. At hindi lahat ng magulang binibigyan ng special child. Kaya mapalad yung mga magulang na tumanggap ng biyaya dahil sa kondisyon ng kanilang mga anak. Yung mga anak nyo na yan ang maghahatid sa inyo at magdadala sa inyo sa langit kung nakikita nyo sila bilang grasya at instrumento ng Diyos sa pamilya. Kaya ito yung purpose na tatlo, objective ng Happy Abilities. So far, tinitignan ko for the past 2 years, mukhang napupunuan naman natin itong ating mission at objective na ito. Kasi kahit papaano, dahan-dahan, natatanggap na ng komunidad ang mga bata. At nabibigyan na natin sila dahan-dahan ng mga sakramento. Kung meron bang hindi pa nakakatanggap ng sakramento, tuloy-tuloy yung pag-facilitate natin. I-inform nyo lang yung inyong mga leaders at mag-i-schedule ulit tayo ng mga sakramento para sa kanila. At yung ating regular quarterly meeting, doon natin nakikita yung mga magulang at ipinaparamdam sa kanila na nandito ang simbahan. Kaya mahalaga na dumadalo tayo sa pagtitipon. Mahalaga na regular yung ating pagsisimba. Mahalaga na kapag kine-claim natin yung Adapt an Angel system benefits, nagpupunta tayo sa parokya para makita at makasama namin kayo. So, hindi mangyayari ang lahat ng ito kung wala ang mga taong ginagamit ng Diyos para maging instrumento. Kasi sa kabila ng Happy Abilities, may counterpart ito. Yung mga poster parents ng mga bata dahil sa ating Adapt an Angel program. Yung ating Adapt an Angel program, sa likod doon ay yung mga mukha ng iba't ibang benefactors natin na patuloy na tumutulong, umaalalay, kahit wala man sila dito, yung kanilang suporta na pinansyal at yung kanilang mga panalangin ay lagi nating kasama. Ang ilan sa kanila ay kasama natin ngayon at maya-maya ay meron pa mga mangilan-ilan na darating. Ang ating maibabalik sa kanila at ang ating pupwedeng paraan ng pasasalamat ay yung ating panalangin. Kaya yun ang hihilingin ko sa mga magulang at sa ating mga special child na patuloy natin ipagdasal yung ating mga benefactors. Hindi nyo man sila kilala personally, lagi nyong aalalahanin sa inyong dasal na patuloy silang gamitin bilang instrumento ng Panginoon para sa atin. No? So kaya ngayong araw na ito, yung ating yearly gathering ng ating Christmas party, ito yung pasasalamat natin sa Diyos sa isang buong taon ng biyaya na patuloy niyang ipinagkakaloob sa atin. Kaya ang pakiusap ko, mga magulang at mga guardians ng mga batang yan, sa bawat araw at oras na kayo ay nananalangin sa Diyos, alalahanin ninyo parati yung intensyon ng ating ministry. Sana magpatuloy pa yung paggamit ng Diyos sa mga batang ito upang lagi nating maramdaman ang kanyang presensya sa pamamagitan ng kanilang ngiti, sa pamamagitan ng kanilang yakap, sa pamamagitan ng kanilang presensya. Nakakatuwa na kapag nakita natin yung mga bata na yan, tumatakbo papalapit sa atin, nakangiti at yumayakap. Sana yung kanilang character ay ma-adapt natin dahil ito yung character ng isang busilak na puso. Sabi nga ng Panginoon, no? Unless you become like little children, you cannot enter the kingdom of heaven.
Kaya ang paanyaya sa atin ng mga bata na ito ay magkaroon tayo ng pusong katulad ng isang bata. Laging nananabik sa presensya ng Diyos. Kaya ngayong araw na ito, sama-sama tayong mananalangin at magdadasal, magpupuri at magpapasalamat sa Diyos. O inaanyayahan ko ang lahat na magsitayo para